Tayo na po ay mag-umpisa sa gawain ng ating Panginoon. Muli dahil kami na naman po ay nakatayo sa inyong harapan upang tayo po ay sama-sama po na mapuri sa ating Panginoon. Good morning po sa ating lahat, lalo-lalo po sa ating Panginoon. Amen. Maraming po salamat dahil tayo po ay narito na malalakas ng ating pangatawan dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay nandito upang sama-sama natin itaas, purihin, sabayin ng ating Panginoon dahil napakabuti niya. Bakit napakabuti niya? Dahil wala po tayo doon sa mga ospital, sa higaan, kundi tayo po ay binigyan ng bagong buhay at sa umaga nito. Kaya tayo po lahat ay tumayo upang purihin, sabayin ng ating Panginoon. Nawa natin
niyo po kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon God. Sa buong linggo, Panginoon. Dinadalangin po namin, Panginoon God, sa gawain po namin ito. Kumilos po kayo, Panginoon, sa lahat po ng iyong mga anak na naririto ngayon. Mag-iup po ka sa amin, Panginoon God. Alam namin, Lord, na naririto ka sa piling ka namin. Salamat po, Panginoon God, dahil naririto po kami sa iyong piling ngayon, Panginoon. Ama, dalangin po namin lahat po ng anak mo na gagamitin mo sa harap. Ikaw na po, Panginoon, siyang kumilos. Lupayan niyo po sila, samahan niyo po sila, Panginoon God. Aming pastor, Panginoon, ingatan niyo po sila. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ang kalakasan ng kanyang physical na pangangatawan. Samahan niyo po siya palagi, Panginoon God. At lahat po, Panginoon God, na gagamitin mo, ginagamit niyo po dito sa harap, Panginoon. Samahan niyo rin po sila, Panginoon God. Ikaw lamang po ang maluwalhati. Ama, mga kapatiran po namin na wala pa po dito, samahan niyo po sila, ipaalala niyo po sa kanila, Panginoon. Dito po ay araw niyo, Panginoon God. Lord, sa lahat po ng kapatiran po namin na nakakaranas po ng pagsubok, kadalahatian, Panginoon. Tulong niyo po silang pababayaan. Samahan niyo po sila, Panginoon. Abutin niyo po sila, Ama. Alam namin hindi po maiksi ang iyong mga kamay, Panginoon God. Nakikita niyo po ang kalagayan nila, Lord. Ikaw lamang po, Panginoon, ang inaasahan nila, Panginoon. Alam namin, Panginoon God, na hindi po kayo nagkukulang sa inyong mga anak. Salamat po, Panginoon God, dahil alam namin, Lord, nandyan ka. Hindi po nagbabago ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord. Nasama ka namin, Panginoon God. Magtatagumpay po ang gawain namin ito. Sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen, Lord. Amen. Hallelujah. Alam mo po na sa bawat isa sa atin ay ready na po na mapuri sa ating Diyos at sumamba. Nira kalmusal. Hello? Amen. Amen. Alam mo po na ang anak ng Diyos ay palaging energetic. Amen? Amen. Kaya so ito, ibigay natin yung labis na pagpuri sa ating Panginoon. Yes, Lord. Tayo niya. Hallelujah. Dahil upang mahina na tayo, hindi na natin masamba ang ating Panginoon dahil mahina na tayo, mahina ng tuhod. Kaya habang tayo po ay malakas pa, ibigay na natin yung labis na pagpupuri sa ating Panginoon dahil ang sinasamba natin, Diyos ng kataas-taasan. Amen? Hallelujah. Kaya sa umaga ito, tinatawagan ko na po ang ating sumunod na Sister Brenda. Yan, ulit po ang Panginoon sa umagang ito. Kumusta po kayo? Ewan ko ba bakit ako ginagawa? Meron lang po akong ibabasa sa inyo sa 1 Corinthians 15:58. Sabi po niya, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Kaya alam ko na sa buong linggo, halos grabe yung pinagdaanan ng ating mga kapatid. Lunes, nagdisgrasya ang kabataan natin. Tapos Friday, nabalitaan natin ang nangyari sa ating kapatid. Nakakalungkot, pero kailangan natin magpakatatag. Dahil ang ginagawa natin sa mundong ito ay hindi mababaliwala. Alam niyo po, sa lahat ng panahon sabi niya na magsipag tayo sa gawain ng Diyos. Ano man ang sitwasyon natin, hindi lahat ng sitwasyon ay tagani or masaya. Mayroon ding mga panahon na nalulungkot tayo kasi nandito pa po tayo sa mundong ninakaw ang lahat. Ninanakaw ang kaligayahan, ninanakaw ang kalakasan,
Ninanakaw ang mahal natin sa buhay. Pero alam ko na sabi ng ating Panginoon na noong siya ay bumalik sa kanyang kaharian, babalik ako. Ipaghahanda ko kayo ng matitirahan, sabi niya sa piling ng aking Ama. At doon ay perfect life at perfect place. Kaya sa oras na ito, ano man na ang dinadaanan natin na pagsubok, alam ko na hindi ito masasayang. Magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon dahil sa oras na tayo ay makabalik sa Kanya, walang hanggang kaligayahan. Amen. Sa piling ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Ito, hingin natin ang papuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Jesus. You are God. One day every year will bow. You still have grace, what you witness for all the valley is you now is the time to worship. Now is the time to give your heart. This is who are to worship. This is who are before your God. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. You still have grace, such a revenge for all that life is you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. You still have grace, such a revenge for all that life is you now. You are God. One day every knee will bow. You still have grace, such a revenge for all that life is you now. Now is the time to worship. Now is the time to put your heart. Just as you are to worship. Just as you are before your God. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you, I need to love. Shining in the light of glory. Put out the fire of love. Sing holy, holy, holy. I need to love. Shining in the light of glory. Put out the fire of love.
When I took my breath, I sweet holy, holy, holy. Holy, holy. Holy, holy. I want to see you. Patuloy natin itaas ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.
sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. In you to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. It's time, and I worship you. I worship is to worship is to worship When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my music comes enrolling your love, when all things that surround become shadows in the light of you. And I worship
Maraming salamat, O God. Sa buhay na ibibigay mo po sa amin, Panginoon. Dahil sa iyong presensya, O God, kami ay napapayapa, O Diyos. Yes, Dahil sa iyong presensya, Panginoon, kami ay lumalakas, O God. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ibalik po natin ang pamuling pagkakabang sa ating Diyos. Hallelujah. Ako po na napakasarap po mapuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya sa oras na ito, hindi na po paligoy-ligoy pa na tayo na po ay darako po sa ating pagbibigay. Alam ko po na alam ko ng bawat isa sa atin ay alam na natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. Kaya tayo po ay magbigay sa ating Panginoon. Alam ko po na sa bawat isa sa atin mahal na ating Panginoon. And there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me. For all the blessings that I could see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We lift our heart with the sound of praise. We are Christian. And let's go and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon. Dahil kami po dito ng Lord God ay makapagpaloob sa iyo. Lord, nalangin ko po ang aming kapatiran na Lord, nalangin ko po ang na patuloy po ang pagpalain, hindi siya ng hanap buhay ng bawat isa Panginoon. Nag-uumpisa din naman Panginoon. Lord, yung nagtuturo, patuloy po sila Panginoon na pagpalain, hindi sila ng ano pa nga Panginoon ang hanap buhay ng aming mga kapatiran. Patuloy po Panginoon, na ito po ay pagpalain at bendisyonan po Panginoon Lord. Dalangin namin Panginoon ang kaloob ng bawat isa. Patuloy niyo po Panginoon na gawin din ito Panginoon sa karalaw ng iyong ibang pagpuli. Salamat po, binabalik namin ang mataas na papuri. Salamat sa pangalan ng aming mananakot na si Jesus. Amen. Amen. Kayo po ay nagpuri na salamat sa orto at salamat po dahil nandito na po ang ating mga kapatid na balikbayan po si Brother Marian at saka Sister Sister Malik. Salamat po. Nandito na po dahil kung gaano po kayo ingatan ng tado na nato po na iningatan kayo hanggang sa pagbalik. Nandiyan po ang peace ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayong lahat po ay tumayo upang ipanaman natin ang pag-ibig ng ating Diyos sa bawat isa. Ikot po tayo. Ang natin ang kapatid.
Sino po ang pinagpala ng Panginoon? Ako na lang. Lubos akong nagpupuri ng pasalamat sa ating Panginoon dahil nandyan po ang grace ng Panginoon. Hindi niya pinapabayaan ang ating mga anak. At lubos akong nagpupuri ng pasalamat sa Panginoon dahil nagarating na naman ang ating anak na malulahati dito sa Pilipinas. Kaya maging sa aming pagkakailangan na po ang Panginoon na nagkakaroon at hindi kami pinababayaan maging sa kalakasan ng aming pisikal na pagkatawan. Nandyan po ang ating Panginoon. Kaya lubos kami nagpupuri ng pasalamat sa Panginoon dahil nandyan palagi na gumagabay at nagkakaloob sa ating mga pangailangan. Kaya sa oras na ito, maraming salamat. Sino pa po mga kapatid? Kung wala na po, tayo na po ay umupo sa komportable kung tayo po ay makinig ng mensahe ng ating Panginoon. Huwag po tayong magpintuhan. Huwag po tayong tutulog. Amen? Nag-imin kayo, kung mamaya may matutulog yan. Pagmumulta po. Kaya sa oras ito, tinatawagan muna po ang ating mga pastor na si Pastor David. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Masanto siya kabasan at sikay namin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po ako mag-umpisa mga kapatid ay bali mamaya po meron po tayong bisita from Bunuan, Dagupan kasi ipropromote nila yung concert nila sa January at pupunta dito yung UFM coordinator ng Dagupan Division kasi member po siya ng Dagupan, si Brother Ricky, at ipropromote nila yung ano. And then magkakaroon po tayo mga kapatid ng special offering. Sa kadahilanan po na Monday ba yon? Nung Monday, meron po tayong dalawang kabataan na naaksidente sa mapita at bali po yung dalawang kamay niya. Dito po totally na bali. Saka dito dalawa yung bali ng isang kamay kaliwa. At talagang kailangan talagang lagyan ng bakal kaso hindi pa ginawa dahil walang pera. Kaya magtulong-tulong po tayo. Ang dami ko pong nilapitan. Bali, iba-ibang agency ng government, yung pinuntahan namin, sinamahan ko yung nanay at may assurance naman na sa pagbalik nila kung kailangan ng isagawa ay pupunduhan ng DOH kasi ang hindi ko maintindihan, kinausap ko sila, ang hirap mag-release ng budget samantalang yung sitwasyon ay in need talaga. Sabi ko nga kung pamilya nyo yan, siguradong gagawan nyo ng paraan na i-release yung pondo. Samantalang nakita naman natin ng mga nakaraang mga pagdinig, ang bilis nilang i-release yung pera kahit wala namang proyekto. Pero yung taong nangangailangan talaga, sabi ko bakit ang hirap. Kaya sabi naman nung nangako sa akin na gagawa namin ng paraan, Pastor. Pumunta ako sa Lingayen, pinuntahan ko yung dalawang board member, kaya lang Lunes pala yung nandoon sila sa opisina. Kasi lalapit ka sana ako kay Kwandok, kay Martin, para at least idulog. Magkaroon man lang ng guarantee later, ay wala siya. Lumapit din ako kay BC Bintanilla, kasi may nakausap akong tao, puntahan mo siya kasi tatawagan ko siya at wala din siya. Kaya tulong-tulong na lang tayo
kahit konti mga kapatid, kung nagsama-sama ay malaki din yon. And then, ang isa pa na nakikiusap ako sa inyo dahil sa nangyari sa ating kapatid na si Sister Irma. Kailangan ni Auntie Elsie na pumunta ng Amerika para lamayan daw doon ng isang araw, isang gabi, and then ikikremate na lang, iuuwi na lang yung bangkay na abon na lang. Kaya nagangalap po sila kasi maraming proseso, kaya naglalakad sila ng visa. Kaya isa rin yun na magtulong-tulong tayo mga kapatid kasi talagang yung sitwasyon din nila talaga ngayon. Kaya okay lang ba na ano na natin ngayon? Yung special offering. Sister, sino yung ano dyan? Sister Jane, mag-ano ka nga ng ito yung ano natin, special offering. Gagamitin natin doon sa dalawang tutulungan. Pero natulungan na natin yung si Jeff. May initial na binigay ako. And then, mas pantuunan naman natin ng pansin yung kay Auntie Elsie. Para malaking bagay para makapunta po sila. Kahapon ay talagang, kasi itong linggong ito mga kapatid, ang dami kong hinarap na problema. Halos hindi ako makapagpahinga. And then yung sitwasyon ng mga kapatid natin, wala akong problema sa family, okay naman sa awa ng Diyos. Pero alam niyo naman, pag pastor, talagang parang ikaw yung shock absorber. Kaya kahapon, nalulumot ako na hindi ko maintindihan. Pero salamat kasi, Lord, kailangan kong lumakas. At ipinalala sa akin ng Panginoon yung aklat ng Habakuk. Doon ako humugot ng lakas. Kasi yung aklat ni Habakuk, 4 na kapitulo lang. Yung chapter 1 ay puro reklamo. Puro reklamo si Habakuk. Bakit ganito, Panginoon? Kung kami na mananampalataya, may takot sa iyo, sumusunod kami sa iyo, bakit kami yung naghihirap? Ang daming problema. Bakit yung mga kurap pa, yung mga hindi sumusunod sa iyo, sila pa yung nananagana, sabi ni Habakuk. Hanggat ipinaliwanag ng Panginoon, at doon sa bandang huli, sa chapter 4 ay, ang ganda yung sinabi ni Habakuk. Kahit anong mangyari, anuman ang pagdaanan namin, kahit na hindi na mamunga yung aming pananim, hindi na manganak yung aking mga hayop, still pupurihin pa rin kita, Panginoon. Kaya mga kapatid, salamat po sa inyong support. Bilang isang pamilya, napakalaga po na maipadama natin sa ating mga kapatid yung malasakit. Si Irma po ay lumaki dito sa church. Hanggang nung nagdalaga, napunta na ng Manila, umatin din siya doon. And then, lagi siyang sumusuporta. Actually, dyan sa Sunday School building natin ay nagbigay siya ng 20,000. Nung Pastor's Day, nagpadala sa akin ng cash gift. Hallelujah. Kaya, ang hirap yung sitwasyon, mga kapatid. Pero, salamat sa Diyos kasi sa kabila ng mga pinagdadaanan natin ay meron po tayong Diyos na tutulong sa atin, anuman yung sitwasyon na ating kinakaharap. Ang ating pong teksto sa umagang ito, mga kapatid, ay matatagpuan po natin sa aklat po ng Ikalawang Mga Hari, Kabanatang 4, talatang 1 hanggang 7. Welcome pala sa dalawang balikbayan natin. Nagulat ako, nakita ko lang si Manilin yung nagpost si Doc nung karga-karga niya yung pamangkin niya. Ay, nandito pala si Manilin. And then, nagulat ako. Ngayon, nang nandito na ako, saka nakita Mariel. Saan si Brother Danny? Wala pa? Ay, nandun sa kabila. Kasi pati si Nat ay nandito rin. Purihin ng Diyos. Salamat sa Diyos dahil iningatan kayo ng ating Panginoon. Ang ginamit ko pong version ng Biblia, mga kapatid, ay version po ng Magandang Balita Biblia at ito po yung sinasabi sa wikang Tagalog. Sabi po diyan,
Minsan, ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, "Hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko ay namuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Ano ang maitutulong ko sa iyo?" Tanong ni Eliseo. "Ano ba ang mayroon sa bahay mo?" "Wala po, maliban sa isang buting langis," sagot niya. Sinabi ni Eliseo, "Puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at pumiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat mayroon kang mahihiram. Pagkatapos, magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng lalagyang nahiram mo'y punuin mo ng langis na nasa bahay mo. Itabi mo ang mga napuno na. Umuwi nga ang babae at pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-iina. At isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan, habang ang mga ito ay dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. Hindi alam ng ina na puno ng lahat. Kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak. At tumigil na ang pagdaloy ng langis. Pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at isinalaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita at hinihiling ko na tayo yumuko at tayo manalangin. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Maraming salamat, Panginoon, na kahit iba't ibang sitwasyon ang pinagdadaanan namin, pero masasabi pa rin namin, Panginoon, na mabuti kang Diyos. Hawak mo ang lahat ng bagay. At maraming salamat dahil sa katatagan at lakas na ipinagkakaloob ninyo sa amin upang aming harapin ang iba't ibang pagsubok ng buhay. Lord, salamat po sa iyong mga salita. Alam po namin, Panginoon, na gagamitin mo ang iyong mensahe para turuan kami na maging matatag at magtiwala sa iyo upang ang mga problema, kahirapan na aming pinagdadaanan ay mapagtagumpayan po namin. Alam namin, Panginoon, na nais mo at ito yung layunin mo ang magtagumpay kami. Hindi kami talunan, Panginoon. Pinagtagumpayan mo na ang sanlibutan, magtatagumpay din kami sa sanlibutan, anuman ang pagdaanan namin. Salamat po. Maraming salamat sa iyong salita. Mangusap po kayo at huwag niyo pong hahayaan, Panginoon, na uuwi po kami na hindi po napagpala. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. Mga kapatid, itong tema natin ay itong teksto natin sa aklat ng ikalawang mga hari, kabanatang 4, talatang 1 hanggang 7, ay makikipag-usap po ako sa inyo sa temang, ano ang iyong gagawin sa panahon ng krisis? Mga kapatid, meron ba dito na hindi po dumaan o hindi dumadaan sa krisis? At walang nagtataas ng kamay. Ibig sabihin lahat tayo dumaraan sa iba't ibang krisis ng buhay. Iba-iba. Pero lahat tayo, walang excuse. Kasi itong mundong ginagalawan natin ay mundong hindi po perpekto. Maraming problema, maraming pagsubok, marami tayong pagdadaanan. Bakit nangyayari ito?
ito ang mensahe para hindi natin mahalin ang mundo. Mayroon pong lugar na inilaan ng Diyos para sa atin na doon perpekto, maayos, walang problema, walang iyakan, walang sakit, walang kahirapan, walang pagtangis. Yun yung lugar na ipinangako ng Panginoon. Na yun ang dapat asam-asamin natin. Yung buhay doon sa piling ng Panginoon sa langit. Mga kapatid, dahil habang nandito tayo, marami tayong pinagdadaanan. Ito ngang sabi ko sa inyo itong week na ito sabi ko pagod na pagod ako. Ang daming problemang hinarap. Pero mga kapatid, salamat dahil sa salita ng Diyos ay natututo tayo. Natututo tayo. Ano ang iyong gagawin sa panahon ng krisis? Alam niyo ba na kung balik-balikan natin, ang dami na nating pinagdaan ng krisis. Alam niyo kung anong pinakamatindi? Yung COVID-19. Sa lahat, kasi buong mundo, walang excuse. Lahat ng pamilya. Sabi nga ni Jeff, Pastor, sana kung nandito lang kami noon, okay pa eh. Alam niyo ba, Pastor, para kaming kinulong doon sa Manila. Yung bahay lang namin, doon lang talaga kami. Hindi pwedeng lumabas. Samantalang ako, talagang hindi ko kayang magkulong. Magkakasakit ako. Pero salamat, mapala tayo kasi nung panahon ng pandemic, ay ang lawak ng kaya ng bukid. Nagtanim ako ng maraming saging. Naghalaman ako, nagmais ako. Kahit pandemic, nakabinta rin ako ng mahigit 200,000 doon sa mais. At least, may pandemic, pero productive tayo. Kaya nga, sa panahon ng krisis mga kapatid, ano ang ating gagawin? Kasi ganito yon. Kung may problema, hindi pwede na iiyak na lang tayo ng iiyak. Hindi pwede na magmumukmuk na lang tayo ng magmumukmuk. Kailangan nating harapin, mga kapatid. Kailangan nating pagtagumpayin. Alam niyo ba ang problema? Gustong-gusto tayo ng problema kung nasasaktan tayo. Yung apektado tayo. Gustong-gusto tayo. Kaya kailangan nating pagtagumpayan. Kailangan nating pagtagumpayan. Ano ang iyong gagawin sa panahon ng krisis? Iba't iba ang krisis ng buhay. Itong binasa natin, itong teksto natin ay krisis sa financial. Pero alam niyo ba na pag may krisis tayo financially, hihilain niya ang iba't ibang parte ng buhay natin. Hihilain niya. Ang daming hihilain yan. Kaya nga, napakahalaga yan. Na malampasan natin yung krisis ng financial. Lahat ng bagay dito. Kaya nga, pag pupunta ka sa isang lugar, kailangan mo ng money. Pagpapasyal ka, kailangan mo ng money. Lahat. Kaya nga mga kapatid, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos para mapagtagumpayan natin yung krisis ng buhay natin. Una po, gumawa ng paraan. Alam niyo ba mga kapatid na pag mayroon tayong problema, kailangan po tayong gumawa ng paraan. Hindi pwede na magmumukmuk tayo. Kailangan nating maging matatag. Kailangan nating harapin kasi hindi po tayo magtatagumpay kung yung kumbaga sa boxing ay kailangan mong lumaban. Hindi pwede na basta magpapabugbog ka na lang. Hindi pwede. Kaya kailangan po tayong gumawa ng paraan. Kailangan po tayong gumawa ng paraan. Yung ilustrasyon ko ng nakaraan na ang problema, ang hirap kumawala pag nagkabuhol-buhol. Inihalin tulad ko sa sinulid na kapag nagkabuhol-buhol, ang hirap yung tanggalin. Pag hihilain mo yan, ay lalo. Kaya nga, unti-unti mo nahahanapin kung saan nag-ugat. Hahanapin mo kung saan mo tatanggalin, saan ka mag-uumpisa. Hanggat hindi mo ma-identify, hindi mo masusolusyonan. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga. Alam niyo ba na pag nalaman daw natin, pag may problema,
Pag na-identify daw natin ang problema, 50% wala nang solve na yung problema. Kaya 50% na lang yung susolusyonan. Alamin lang natin saan ba nag-ugat, anong dahilan. Pag nalaman daw natin, 50% ng solusyon sa problema solve na. Pag na-identify mo. Parang ganun sa sinulid. Kailangan mong talagang tignan. Diyan Pangasinan, kailangan mong barbarin. Gumawa ng paraan. Dito po sa talatang 1, ang karakter po dito isang babae, byuda. Pag byuda po, noong panahon ng Israel, sila po yung mga kawawa. Kasi walang masandalan, walang mahihingan ng tulong. Meron pang responsibilidad. Sabi rito sa talatang 1, talatang 1, sabi diyan, minsan ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Kaya nga mga kapatid, kung titignan natin, itong propeta, itong lingkod ng Diyos, mula nung siya nabubuhay hanggang sa mamatay, may takot siya sa Diyos. Ibig sabihin ng may takot siya sa Diyos, sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. Kaya nga kahit may takot tayo sa Diyos, kahit Kristiyano ka, hindi po tayo excuse sa problema. Kahit Kristiyano tayo, normal. Kaya nga may kasabihan na abnormal daw yung walang problema. Totoo naman. Naniniwala kayo na abnormal ang walang problema? Kasi lahat tayo nagkakaproblema, kaya normal kayo, normal tayo. Nakikita nyo yung mga may ganon? Oh, wala silang problema. Kasi may ganon sila eh. Hindi nila ma-identify yung problema. Nakangiti na lang. Kahit walang makain, nakangiti yan. Nakangiti palagi, tawa ng tawa. Kasi mayroon siyang problema sa pag-iisip. Kaya wala siyang pinoproblema. Kasi nga, wala siyang kakayahan kasi abnormal. May problema kayo? O dumadaan kayo sa problema? Salamat sa Diyos, normal kayo. Kasi kung wala kayong problema, alam nyo na. Ito, hindi to po tayo exempted. Ito may takot sa Panginoon hanggang mamatay. Pero may problema. Ito yung problema niya. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Ay problema talaga. Napansin nyo? Sabi niya, ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Ibig sabihin, ay problema talaga, hindi lang pala iisa yung utang niya. Ang dami niyang utang. Pero mga kapatid, nandyan na yan eh. Pero alam niyo ba, ito yung sekreto ng buhay. Kung ayaw niyong magka-problema sa utang, huwag kayong umutang. Yun lang yun. At saka ganito yon. Huwag po tayong umutang kung wala tayong ibabayad. Dapat malinaw yan sa atin. Alam nyo ba sa bangko, subukan yung umutang. Hindi kayo makakautang kung wala kayong ibabayad. Ang bangko, sigurista. Ayaw niyang mabankrupt. Ayaw niyang magkagalit kayo. Ayaw niyang magkakasuhan kayo. Ayaw niyang masira ang relasyon. Kaya nga sinisigurado niya, mayroon kang collateral, paring titulo ng lupa, ang dami kailangan. Ibig sabihin, mayroon ka kasing pambayad na kapag hindi ka nakabayad, hihilain nila. Itong lingkod ng Diyos na ito, maraming utang. At doon sa mga pinagkakautangan niya, ay gusto daw gawing alipin yung dalawang anak, kukunin para pambayad. Kasi nung panahon nila, pag may utang ka at sisingilin ka wala kang pambayad, ang anak mo ang pangbayad para gagawing alipin. Buti na lang hindi ganun yung kultura natin sa Pilipinas kasi
Ay, hindi ako papayag, kukunin yung anak ko, gawing alipin. Ayaw ko labay sa unutang. Kaya nga, kung hanggang ngayon ganun yon, kung marami kayong anak at marami kayong utang, mauubos yung mga anak nyo. Buti na lang, hindi na ganun. Ito, gumawa ng paraan. Mga kapatid, palabasin mo na, Jeff. Maghanap ng solusyon. Maghanap ng solusyon. At ito yung tandaan natin. Alam niyo ba na walang problema na walang solusyon? Lahat ng problema may solusyon. Kaya kailangan nating hanapan ng solusyon. Kung hinayaan ng Diyos na nagkaproblema tayo o kung inalaw ng Panginoon na magkaproblema tayo, alam niyang may solusyon. At doon ay natututo tayo. Lagi niyong tandaan, walang problema na walang solusyon. Lahat merong solusyon. Pangalawa, maghanap tayo ng tamang pagpapayo o tamang payo, advice. Maghanap tayo. At dapat maingat tayo dyan kasi kung minsan pag may problema tayo at naghanap tayo ng solusyon, humihingi tayo ng advice, kung minsan yung mga advice nila hindi mali eh. Halimbawa, ang problema, third party, ito yung tigawa mo eh. Tigawa mo, ganon sila. Kaya nga, maghanap ng tamang payo. Kasi kung hindi natin alam, wala tayo, yung kailangan tayo humanap ng solusyon. Dahil siguradong pag may problema, ay walang problema na walang solusyon. Maghanap ng tamang payo, advice. Pag humingi kayo ng advice, huwag kayong hihingi sa walang alam. Dapat yung tamang payo. Kasi pag hindi natin alam, mga kapatid, magkakaproblema tayo. Ito yung nangyayari. Kaya nga, ang mga nagkakaproblema financially, lalo utang, ang solusyon nila, uutang ulit. Mali po yun. Problema na nga yung utang eh. Tapos uutang ka para itapal dito, problema din yun. Lalo't ang dami nating pangako dito, ay babayaran kita sa ganitong ano. Sa totoo lang mga kapatid, para lang matapalan natin itong problemang ito, ang dami nating ginagawang, kuminsan nambobola pa tayo eh. Realidad yun. Kahit hindi nyo aminin, alam ko na yan. Tamang payo. Pangatlo, maghanap ng remedyo, paraan. Itong babae, lumapit kay Eliseo, naghanap siya ng solusyon. Gumawa na siya ng paraan. Naghanap ng solusyon. Naghanap ng tamang payo. Kaya nga, tama yung nilapitan niya. Naghanap ng remedyo. Mga kapatid, lahat ng bagay, sabi ko nga kung hinayaan ng Diyos na magkaproblema tayo, lagi pong may solusyon yan. Kailangan lang natin ng tamang advice. May remedyo po yan. Hindi pwedeng wala. Pangalawa mga kapatid, lagi yun na tandaan natin, gumawa ng paraan. Pangalawa, ano ang meron tayo o anong meron sa iyo? Kasi kung minsan pag may problema, lalo't financially, ang alam natin na solusyon, yung mayroon sa kapitbahay natin. O yung mayroon sa kakilala natin, ay, sigurado ako, si Jade ang lalapitan ko kasi meron siya. Pero mga kapatid, alam nyo ang ganda nito, yung strategy na binigay ng salita ng Diyos. Anong mayroon sa atin? Huwag nating, sa Pangasinan, ag tayo itataras pa, may walad ka para tayong too. Pero, ang solusyon, alam nyo ba, nasa atin din. I-identify lang. Tignan natin. Anong meron sa atin? Dito sa talatang 2, sabi ni Eliseo, ano ang maitutulong ko sa iyo? Kasi nga lumapit eh. Anong maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Alam mo sabi niya? Ano bang mayroon ka sa bahay mo? Ano bang mayroon ka sa bahay mo? Antiwalad ka. Wala po. Maliban sa isang buting langis, sagot niya. Wala po. Kasi talagang kung titignan, wala siyang pag-aari. Kaya lang, yung maliit lang na buting langis,
Kukunti na yon, kaya parang hindi solusyon yon sa tingin niya. Anong meron sa'yo? Alam niyo mga kapatid, ito po. Pag may problema po tayo financially, ako ang dami ko nang natutunan dyan kasi karanasan. Bukod dyan, ang dami kong pinapanood sa mga expert patungkol sa money. Ang dami ko nang natapos na libro, strategy patungkol sa money management. Alam niyo ba mga kapatid na pag gusto nating kumawala sa problema financially, tignan natin yung asset natin. Anong meron tayo? Alam niyo ba na para makawala daw tayo sa utang, isang expert, ang alam niyo ang payo niya, i-release mo lahat, ibenta mo lahat, yung mga pwede mong ibenta para makabayad ka sa utang mo. Lalo na yung may compound interest, yung nag-i-interest, tapos hindi natin nabayaran, tapos nagkakapatong-patong, malaking problema yon. Isakripisyo mo na lang yung dapat isakripisyo para mabayaran yun. Unahin mo, lalo na yung nag-i-interest. Yung mga pwede ka namang mag-iusap ka, pero pag nangako ka naman, ay kailangan mong tuparin. Anong meron sa iyo? Anong meron tayo? Diba, naikwento ko na sa inyo, last month, 4 months na atang nakakaraan o 5. Nagka-problema ako sa pera. Malaki, mga kapatid. Dahil ang daming utang o pautang, hindi ako makasigil. Eh may utang ako na kailangan bayaran. Tinignan ko, in-identify ko yung mga utang ko at yung mga pautang ko, mas marami pa akong pautang kung magbabayad lang sila. Kaso, hindi ko sila masigil na bigla. Eh, kailangan kong gumawa ng paraan. Tinignan ko yung asset. Lumapit po ako sa 2 tao para umutang. 200,000. 100,000 yung isa, 100,000 yung isa. Nag-promise talaga ako, sabi ko 3 months, babayaran ko po kayo ng 3 buwan. Pero, kung hindi ko sila mabayaran, i-release ko lahat ng pwede kong ibenta. Ibebenta ko yung motor, tricycle, yung sasakyan. O, pwede ako magbenta ng lupa. May maibebenta naman. O may maisasanla. Basta hindi lang ako masira doon sa pinangakuan ko. Alam nyo, kinausap ko pa family ko. Ito ang problema ko. Malaking halaga. Nangako ako, kailangan ko magawa ng paraan. Pwede ba? Tulungan nyo ako. Hindi lang sa panalangin. Tulungan nyo ako. Kailangan tayong mag-budget ng maayos. Ang maganda doon, naintindihan nila ako. Bakit? Yun nga pag may problema, i-identify natin. And then, gumawa tayo ng paraan. And then, ano bang meron tayo? Anong nasa bahay natin? Sino pwedeng makatulong sa atin? I-identify natin yung problema. At salamat sa Diyos kasi yung pangako ko, talagang nag-ipon ako. Pag may natatanggap ako, talagang kumayod ng husto, nagtipid. Binabangko ko. Hanggat nung medyo, hindi ko na inantay yung 3 months. 1 week ata bago mag 3 months, pinadala ko na yung 100,000 doon sa isang pinagkautangan ko. Yung isang pinagkautangan ko, kapatid ni Mrs. Tapos yung isa, hindi ko nasasabihin, baka lapitan nyo. Ito na po yung alam nyo, sabi nilang 2, Pastor, kung mangailangan kayo, lapit lang kayo sa akin. May nalaman na umutang ako ng ganon. May isang kapatid, may problema ka pala kay Pastor, hindi man lang kayo nagsabi. Pag may problema kayo, magsabi rin kayo sa akin. Pero sa totoo lang, kumari, ayaw kong mang-istorbo. Kasi, may problema kayo Pangdagdag pa ako. Pero, ipinapakita ko dito mga kapatid na, bakit ako may lakas na loob na umutang? Meron kasi akong
pambayad. At yung pangako ko na meron akong pambayad, kahit gaano kahalaga yan, kaya kong bitawan, huwag lang masisira yung pangalan ko. O di, pero nung nagbayad ako, sabi nila, Pastor, pag may problema kayo, magsabi lang kayo. Anong meron sa atin? Palabasin mo na kapatid. Lakas. Hanggat malakas tayo mga kapatid, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Hindi lakas para umutang ha. Lakas ng pangangatawan. Pangalawa, mayroon tayong abilidad. Hindi abilidad para umutang. Mayroon tayong talento. Alam niyong ginawa ko? Ay, rumakit ako. Ang dami kong ginawa, talagang nagtrabaho ako ng husto. Parang, kumbaga yung katawan ko, hinati-hati ko para magawa yung mga bagay-bagay, para lang may makatulong. Kasi mga kapatid, binigyan po tayo ng Panginoon ng talento, abilidad. Alam nyo, ang walang magagawa lang na paraan, pagpatay na tayo. Pero hanggat nabubuhay tayo, laging mayroong pag-asa yan, may remedyo. Pangatlo, yung pag-aari. Huwag tayong manghinayang na i-release yung mga bagay na dapat i-release para masolusyonan yung problema. Pangatlo, sa talatang 3, humiram. Pero, i-identify ko yan kung ano yung hihiramin natin. Dito po sa talatang 3, sabi dito, sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka. Hindi po pera ha? Hindi po pera yan. Ng mga lalagyan ng langis hanggat meron kang mahihiram. Ito yung mga pwede nating gamitin. Humiram. Alam nyo ba? Alam nyo ba kung ano ang sekreto ng mga Chino? Alam nyo bakit nakakaangat sila? Pag pananalapi, magaling sila. Sabi nga nila, ang mga Chinese, liit mata, laki kita. Singkit daw sila, pero malawak yung kanilang pananaw. Maliit yung mata nila, pero malaki silang kumita. Ito yon. Ang pamamaraan nila, nagtutulungan sila. Pag sino yung bankrupt, sino yung nag-uumpisa, nagtutulungan sila. Pero, bakit sila nagtutulungan? Kasi ganun din sa kanila. Kung nangako sila na pahiram ng 2 million, magbe-business ako. Pag nakabawi, bayad kita. Nagbabayad naman talaga sila. Hindi nila sinisira yung pangako. Kaya nagtutulungan sila. Ay kung Pilipino, ay pag nangako, wala na kung minsan. Pero ito mga kapatid, humiram po tayo, wala pong problema dyan. Sana. Pero, gagamitin natin. Ito, humiram ng magagamit. Hindi yung pambayad yung magagamit niya. Yung magagamit niya. Pang-apat, magtulong-tulong ang pamilya. Mahalaga ito mga kapatid. Sabi rito, sa talatang 5, umuwi nga ang babae at pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-iina. At isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan habang ang mga ito'y dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. Ang ganda, no? Yung pag may problema, yung magtulong-tulong ang pamilya. Mga kapatid, pag may problema sa pamilya, huwag naman kayong sa iba. Sabihin ninyo, ako laging, ito yung sekreto ko mga kapatid. Pag may problema ako, may problema kami, bukas ako sa aking family. Ito yung problema natin. Ito yung problema ko. Ito yung problema natin. Pamilya natin sila. Huwag mong suluhin. Hindi mo kaya kung ikaw lang. Magtulong-tulong.
Mahalaga ito mga kapatid. Itong talatang 5, umuwi nga ang babae. Umuwi agad Pagdating sa bahay, nagkulong silang mag-iina. Anong nakikita natin dito? Nakafocus sila doon sa problema para solusyonan. Hindi yung kung saan-saan na lang pumupunta, gumala. Walang mangyayari pag ganun mga kapatid. Dapat, kung may problema tayo, mag-focus tayo doon para masolusyonan. Hinarap nilang mag-iina yung problema, nagtulong-tulong sila. Di ba naikwento ko na sa inyo nung pinapalayas kami dito? Pinapalayas kami dito. Lumayas ka dito. Sa lupa ko. Sabi nung may-ari noon nung hindi pa nabibili. Pero sabi ko sa aking anak, ito yung problema. Maliit pa si Limel. Kung hindi ako nagkakamali, grade 6 siya noon. Sanayin natin yung ating mga anak na makipag-participate sa pamilya. Alam niyo, sabi ng anak ko, hindi ko itinataas ang anak ko, itinutaas ko ang pangalan ng Panginoon sa buhay ng aking anak. Papa, meron po akong ipon. Pinasag niya yung alkansya. Kasi noong pumapasok yan, sa totoo lang, may pasobra. Parang, ano ba yung biskwit na may pasobra? Di ba? Alam niyo yung biskwit? May pasobra. May pasobra talaga. Nagpapasobra ako ng 20 pesos or 30 pesos. Pero yung pasobra, hindi niya inuubos. Ibig sabihin, marunong. Ang ginagawa niya, yung sobra, nilalagay sa alkansya. Kaya nung may problema kami, pero siya na yung nag-initiate, Papa. Pinasag niya yung alkansya, idagdag niyo para mabili natin itong lupa. Yung naipon niya mga kapatid, nung panahon na yon, 1,500. 5 piso, 10 piso, tulong-tulong. Huwag nating suluhin, hindi natin kaya. Sabihin natin sa pamilya. Alam niyo mga kapatid, ganun ba sa family nyo? Dapat ganun. Pag may problema, nagtutulong-tulungan. Nagtutulong-tulong ang pamilya. Sabihin natin, maging bukas tayo. Panglima, alam niyo ba na sapat ang pagpapala ng Diyos? Sapat ang pagpapala ng Diyos. Sabi rito, hindi alam ng ina, sa talatang 6, hindi alam ng ina na puno ng lahat, kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak. At tumigil na ang pagdaloy ng langis. Sapat ang pagpapala ng Diyos. Kung marunong lang tayo. Alam niyo mga kapatid, lahat ng problema natin may solusyon. At alam niyo, ang Diyos mismo ang solusyon. Ang dami na naming pinagdaan ng problema, ay bugbog na ako sa problema. Ito yung maganda mga kapatid. Natututo tayo sa mga problema. Sapat ang pagpapala ng Diyos. Kaya nga, kung marami tayong pinagdadaanan, marami tayong problema, tapos hanggang ngayon nagkakaproblema pa natin, pagpapakita yan na kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Sapat ang pagpapala ng Diyos. Kayang magmilagro ng Panginoon sa buhay natin kung mapagkakatiwalaan lang tayo. Pang-anim, dito na po tayo magtatapos. Agad na solusyonan ang problema. Mga kapatid, pag may problema, agad na solusyonan. Huwag nating hayaan na lumala.
Yun po yung ibig sabihin dyan. Huwag nating hayaang lumala. Kasi pag hinayaan natin at lumala, doon yung nagkakaproblema na nga, nagkakaproblema tayo. Lalo tayong lumulubog. Lalo tayong lumulubog. Kaya nga bago mangyari yon, dapat agad na solusyonan ang problema. Dito sa talatang 10 ay talatang 7, sabi diyan, pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at isinalaysay ang nangyari. Makinig kayong mabuti. Sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina. Napansin nyo yung formula ng Panginoon? Nung meron na silang pera, meron ng maipagbili na, siguro nanlakulay mais, ang ilakoy bakala, basta nanlakula, walay kwarta to. Alam nyo, ang tamang procedure pala, bayaran mo na ang utang kung meron kayong utang bago kayo gumastos. Sabi niya kasi, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Period. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-ina. Magbayad muna, saka tayo gagastos. Ito yung problema. Kaya nga, pag may problema, nagkakaproblema tayo. Ito yung totoo, realidad. Biblical. Nung nanlako tayo mais, amaya-amaya kwarta tayo, babangilag tayo nanunutan. Tumanggap tayo ng bonus, ay kung sa ano-ano ang iniisip natin. Congrats sa mga nag-bonus kasi doble-doble yung bonus. Mayroon pang, ang dami palang sana nag-teacher na lang ako. Kasi naririnig ko lang kay Roxanne eh. May bonus na sila, tapos madami palang natatanggap pag ganitong buwan. Kaya pala yung mga teacher lagi sa SM, ipagbili mo. Pag may pera na tayo mga kapatid, ang tamang procedure, magbayad muna tayo, and then yung matitira, doon tayo gumastos. Maalala niyo yung sabi ni Warren Buffett? Maalala niyo yung si Warren Buffett? Sabi niya, ang tama pala na procedure, dapat mag-save ka muna. And then, pag nag-save ka, saka ka gumastos. Kasi ang nangyayari, gumagastos tayo, pag may sobra, saka lang natin isi-save. Ay, wala tayo may isi-save talaga. Kaya pag may problema, anong nangyayari? Nagkakaproblema tayo. Kasi hindi tama yung procedure. Mga kapatid, ito po yung solusyon. Agad na solusyon ang problema. Kasi yung iba, pag may pera, ay ang gapukad budget ko. Halimbawa, sisingilin mo, ay wala ka sa budget ko. Hindi po ganon. Budgetan natin yung utang. And then, pag nabudgetan natin, nabayaran, saka na tayo, di pwede tayong pumunta sa SM kung mayroong sumobra. Ganon po mga kapatid. Kaya po nagkakapatong-patong ang buhay natin sa problema dahil hindi po tama yung ating pamamaraan. Ano ang iyong gagawin sa panahon ng krisis? Lahat tayo dumadaan sa krisis. Pero mga kapatid, laging may solusyon. Una, gumawa ng paraan. Maghanap ng solusyon. Lagi nating tandaan, walang problema na walang solusyon. Pangalawa, under nung gumawa ng paraan, maghanap ng tamang payo, advice. Sa mga marurunong sa finances, humingi kayo ng advice. Maghanap ng remedyo. Pangalawa, ano ang mayroon sa atin? Ano bang meron tayo? I-release natin. Marami tayong meron. Kaya lahat ng problema may solusyon kasi meron pa tayong lakas. Hanggat buhay tayo, may lakas tayo mga kapatid, may solusyon ang lahat. Meron tayong talento, abilidad. At saka yung mga pag-aari natin. Pangatlo, humiram. Hindi po masama basta marunong tayong magbayad. Pang-apat, magtulong-tulong ang pamilya. Dapat bukas tayo. Dapat alam ng pamilya natin para magtulungan.
Panglima, sapat ang pagpapala ng Diyos. Tandaan natin, ang Diyos sapat. Mayaman siya sa lahat. Pang-anim, agad na solusyonan ang problema. Agad. Huwag nating palakihin. Huwag nating, kumbaga sa sugat, agtila panuka-ukon. Kasi mas mahirap patambalon, may sugat niya, amay nan imuka-ukla, mas mahirap yon. Pag maliit pa lang, gamutin na natin. Kasi pag lumalayan, mahirap mga kapatid. Hinihiling ko pong tayong lahat ay tumayo. At sa mga musician, hinihiling ko na tayo pong lahat, magbigay po kayo ng isang awitin para sa ating Panginoon, pagpupuri sa ating Panginoon. Alam ko mga kapatid na marami po tayong pinagdadaanan. Hindi po tayo excuse sa mga problema, sa mga krisis ng buhay. Pero anuman yung mga pinagdadaanan natin, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Meron po tayong Diyos. Meron po tayong Diyos. Sapat siya sa ating pangangailangan. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Jesus. And God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe ngayong umaga. Lord, salamat dahil tinuruan mo kami, Panginoon, na sa panahon ng krisis, alam namin, Panginoon, na sa panahon ng krisis, meron palang solusyon. Higit sa lahat, Panginoon, Ikaw ang solusyon dahil sapat ka sa lahat ng aming problema at pinagdadaanan. Lord, tulungan mo kami at turuan mo kami. Kung may mga parte pa sa buhay namin na hanggang ngayon, sa tagal ng panahon, hindi pa kami natututo, lalo na, Panginoon, sa paghawak po ng finances.
Turuan mo kami na masunod po namin yung tamang formula, yung instruction mo, Panginoon, kung paano po kami mag-spend. Na unahin ang dapat unahin. Na kung matumpok namin ito, Panginoon, magiging debt-free kami. Makakalaya kami sa lahat ng pagkakautang. Lord, alam namin, Panginoon, na ito ang layunin mo. Hindi mo lang kami pinalaya sa tanikala ng kasalanan, kundi pinalaya mo rin kami, Panginoon, sa tanikala ng kahirapan, sa tanikala ng pagkakautang. Lord, ipaunawa mo sa amin at tulungan mo kami, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na walang problema, na walang solusyon. Dahil ikaw ang solusyon ng lahat. Turuan mo kami na magtiwala sa iyo. Panampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon. Maraming salamat dahil karamihan sa iyong mga anak nalampasan na namin ito. Lord, salamat sa mga aral ng buhay na tinuro mo sa amin. Lord, salamat po dahil tinuruan mo kami na magtitiwala sa iyo anuman ang aming susungin. Dahil ikaw lang ang pag-asa namin. Sa mga pinagdadaanan ng aming mga kapatid, ipakilala mo, Panginoon, kung sino ka at ano ang kaya mong gawin. Naniniwala kami, Panginoon, at nananampalataya kami na hindi ka patapos sa buhay namin. Marami ka pang iangayos, marami ka pang gagawin, marami ka pang ipapakita na himala at kamangha-mangha na gagawin sa buhay namin. Lord, kiniklaim namin, Panginoon, ang kalayaan sa lahat ng pagkakautang. Sa lahat ng kagipitan, palayain mo kami, Panginoon. Palayain mo siya. Salamat. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Turuan mo kami na mabuhay palagi ayon sa naisip mo at layunin mo, Panginoon. Salamat. Pagpalain mo ang kanilang mga magulang na narito. Pagpalain mo ang mga tatay at mga nanay. Lahat ng mga kapatalan at mga bata. Pagpalain mo sila. Tulungan mo sila, Panginoon. Samahan mo sila. Ingatan mo sila. Protektahan mo sila sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Nandito na ba yung galing Dagupan? Wala pa sila. Diyan sa likod wala pa tumarating. O kahit wala pa mga kapatid mo, pumuna kayo sandali dahil ipiplay natin yung video. Madali lang naman. And then after nito, mag-meeting lang tayo 5 minutes church council. Bali, i-play mo na dyan. Humihingi po ang butuan ng tulong mga kapatid dahil magpapatayo po sila ng church through concert. Magkakaroon po ng concert sa New Life in Christ, doon gaganatin. At ang ano po ito ay para po yung malilikom ng pondo ay para may tutulong doon sa ipapatayo nilang church. Sige, Jeff, nilakas mo ng konti. Sabi nila, kay Pastor Ariel, then diretso sila dito. Tinanong yung time ng service natin. Sabi ko, natatapos kami mga 11. Sabi ko, wala pa. Baka nagbibiyahin sila.
Sa mga kabataan, kung gusto ninyong pumunta, o sa mga kapatid natin na gusto pumunta doon sa concert nila, o kung ayaw, kahit na hindi kayo pumunta, kung gusto nyo tumulong mga kapatid ay magibahagi po tayo doon sa itatayo po nilang building kasi hindi na sila magkasya doon sa dating building nila. Yan yung concert nila, Glorious Praise. Itong church nila dati, na hindi na sila magkasya, kaya nangarap po sila na magpatayo ng church. Punuan. Every great work begins with a vision, and there's a mission. A call for God's people like you to be on the front line. Will you take part in building a nation? Isang bagay na nagsimula lamang sa isang simpleng pangarap. A dream for generations. A vision that can become a reality soon. Through the hands and hearts of people like you. Isang panawagan ng pagkakaisa para sa pagtatayo ng isang mas malaki at mas maluwag na bahay sa bahay. God offers you a place in the history of His church. He is inviting us to leave a mark on something eternal. Make your signature as a part of that age.
be until then. Mga kapatid, kung gusto nyo na maging bahagi sa pagpapatayo ng building, ay puntahan natin yung concert nila or magtingin na lang tayo ng tulong para doon sa testing. Salamat po mga kapatid. Church, meeting tayo sandali. Next Sunday na po ang ating church Christmas party. So, yung mga bata po, mag-exchange gift sila worth of 100 pesos. So, inaasahan po namin kayo na makapunta and magkaroon po tayo ng fellowship on coming Sunday. Merry Christmas po, thank you. Tsaka yung pot lang po natin, huwag po natin kalimutan. Magdala na lang po tayo ng mga pagkain natin, pot lang po. Thank you po ulit. God bless everyone. See you on Sunday po.